Nag-iinit ang kanyang mga pisngi sa kagalakan habang maingat niyang inaayos ang puting mantel sa hapagkainan. Ang bahay ay tahimik, tanging ang malumanay na tunog ng klasikong musikang Pilipino ang pumupuno sa bawat sulok. Isang taon na rin simula nang huli niyang gawin ito para kay Marco. Ngayong gabi, espesyal. Anibersaryo sana nila. Bagaman tila nakalimutan na ni Marco sa dami ng trabaho. Pero si Elena, kilala bilang Lena, ay hindi nakalimot. Naglagay siya ng 2 wine glass sa magkabilang dulo at sa gitna, isang maliit na vase na may sariwang rosas. Pink ang paborito niyang kulay. Ang mabangong amoy ng inihaw na salmon na namako-pamapamasam ni luto niya ay lumabas mula sa kusina kasama ang bahagyang alat ng buttered shrimp. Inabot niya ang kanyang cellphone para silipin ang oras. 8:00 na. Huli na naman si Marco pero sanay na siya. CEO ito ng isang malaking kumpanya. Abala. Ngumiti siya. Okay lang, mahal. Bulong niya sa sarili. Darating din siya. Bigla namang bumukas ang pintuan. Ngumiti si Lena. Inihanda ang sarili para salubungin ang asawa. Marco, nandito ka na. Ang tagal mo. Pero hindi iyon si Marco. Si Manang Loring iyon, ang kanilang mayordoma na bagong dating mula sa palengke. Napawi ang ngiti sa labi ni Lena. Ah, Manang Loring, sabi niya, pilit na pinapanatiling masaya ang tono. Nauna ka pa sa kanya. Ma'am Lena, pasensya na po. May bibilhin pa po kasi ako para bukas. Sagot ni Manang Loring. Bahagyang yuko. Tumango lang si Lena. Okay lang po, Manang. Kayo po muna ang magpahinga. Ako na ang bahala rito. Bumalik si Lena sa kusina. Hininaan ang apoy sa inihaw na salmon. Pinilit niyang intindihin ang sitwasyon. Business deal, siguro. O emergency meeting. Normal lang iyon sa isang lalaking tulad ni Marco na sobrang porsigido sa trabaho. Minsan, nakakalungkot lang na halos nakakalimutan na niya ang pamilya. Kahit ang 2 nilang anak na sina Belle at Gab na mahimbing na ngayon sa kanilang mga silid. Pero alam ni Lena na ginagawa rin iyon ni Marco para sa kanila. Para sa kanilang kinabukasan. Mga ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan na pumasok sa driveway. Ito na. Ngayon, sigurado na siya. Nagmamadaling lumabas si Lena. Ngunit sa halip na salubungin siya ni Marco sa maligayang paraan, nakita niya itong nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan, nakikipag-usap sa cellphone. May ngiti sa labi ni Marco, isang ngiting bihirang niyang makita kapag kausap siya. Isang ngiting malambing, puno ng pagmamahal, na ipinagdadamot sa kanya. Oo, mahal ko, rinig niya mula sa di kalayuan. Hindi ako makatulog kung hindi ko kausap ang pinakamagandang babae sa mundo. Huminto ang mundo ni Lena. Ang mga salitang iyon, ang tono ng boses ni Marco. Hindi iyon para sa kanya. Ang pinakamagandang babae sa mundo? Hindi. Hindi iyon siya. Unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay. Parang may 1,000 karayom na tumusok sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Fia. Patuloy ni Marco, habang naglalakad papasok ng bahay. Magkikita pa tayo mamaya. Secret lang natin to, okay? Fia, si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid sa puso, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya higit kanino man. Na Marco? Mahinang tawag ni Lena. Nagulat si Marco. Agad niyang ibinaba ang cellphone, nanlaki ang mga mata. Lena,
Gising ka pa? Pilit siyang ngumiti, pero halata ang kaba. Wala, kausap ko lang ang isang client. Emergency! Napakalamig ng boses ni Lena nang magsalita siya. Fia ba ang pangalan ng client mo, Marco? Namutla si Marco. Ang ngiti sa labi niya ay tuluyang nawala. Ah, anong, anong pinagsasabi mo, Lena? Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Ang init ng kaninay kagalakan ay napalitan ng apoy ng galit. Sinungaling ka! Narinig ko, Marco. Pia, kaibigan ko yan. Paano mo nagawa sa akin yan? Lena, makinig ka muna. Sinubukan siyang hawakan ni Marco, ngunit mabilis siyang umiwas. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya. Namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Ang dumi mo! Ang dumi-dumi ninyong dalawa. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang mga pangako, ang mga pangarap, lahat ng iyon ay nagmistulang abo sa isang iglap. Pakiramdam niya ay may humahatak sa kanya pababa sa isang napakalalim na bangin. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Kinabukasan, habang nanginginig ang kanyang buong katawan, sinubukan niyang magkunwaring walang nangyari. Ayaw niyang maniwala. Baka mali lang ang narinig niya. Baka may paliwanag. Naghain siya ng almusal para sa mga bata. Si Marco ay nagmamadali, kunwari ay abala sa mga papeles. Ngunit ang bawat kilos niya ay may kasamang pagkabalisa. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa school, lihim na sinundan ni Lena si Marco. Sumakay siya ng taxi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagdarasal siya. Sana, mali ang hinala ko. Sana may ibang babae na nagngangalang Fia. Ngunit ang taxi ay huminto sa tapat ng isang marangyang hotel sa Makati. Ang parehong hotel na minsan nilang pinagdausan ng kanilang anibersaryo. Nakita niya si Marco na bumaba sa sasakyan. At doon, sa entrance, naghihintay si Fia. Nakangiti si Fia, ang ngiting iyon na minsan ay itinuring ni Lena na tunay, taos-puso, ay ngayon nagmistulang ngiti ng isang demonyo. Naglakad papalapit si Marco at doon, sa mismong harap ng hotel, sa harap ng lahat ng tao, hinalikan niya si Fia. Isang mahabang halik. Isang halik na sumira sa buong mundo ni Lena. Naramdaman ni Lena na bumagsak ang kanyang mga tuhod. Hindi niya nakinaya ang sakit. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng hinala ay naging katotohanan na mas masakit pa sa anumang imahinasyon. Ang kanyang sarili, ang kanyang pagkatao bilang asawa, bilang kaibigan, ay tila dinurog ng dalawang taong pinakamamahal niya. Humagulhol siya, ang mga luha ay bumuhos na parang talon. Nagbalik si Lena sa bahay na parang walang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, manakit, pero nang makita niya ang mga anak na mahimbing na natutulog, unti-unti siyang kumalma. Hindi para sa kanya ang pagluluksa. Hindi para sa kanya ang panghihina. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. Kinabukasan ng umaga, habang gulo pa ang isip ni Lena sa lahat ng nakita niya, biglang dumating si Marco kasama si Fia. Hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag. Ang mga mukha nila ay malamig, puno ng pagmamataas. Lena, kailangan na nating maghiwalay. Walang emosyong sabi ni Marco. Gusto ko nang kasama si Fia. At tungkol sa bahay, hindi na ito sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Anong sinasabi mo?
Ito ang bahay natin. Bahay ng mga anak mo. Wala ka ng karapatan dito, Lena. Sabat ni Fia, na nakangiti pa ng mapanukso. Matagal na kaming magkasama ni Marco. Ang lahat ng ari-arian, nasa pangalan namin. Ito na ang pinakamalaking sipa sa kanyang pagkatao. Hindi lang siya niloko, kundi pinagplanuhan pa ang pagkuha sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang pagmamay-ari niya sa kumpanya na bahagi ng kanyang mana ay nawala rin, kasama ng lahat ng kanilang ari-arian. Wala kang kwenta, Lena, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Isang ina na walang silbi. Paano mo poprotektahan ang mga anak mo kung wala ka namang maipapakain sa kanila? Ang mga salitang iyon ay tumagos sa buto ni Lena. Walang silbi. Hindi. Hindi siya walang silbi. Para sa mga anak niya, hindi siya kailanman magiging walang silbi. Naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Isang init na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Na nagpapalit sa sakit ng pagtataksil. Ito ang galit. Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Lalabas ako rito, Marco, sabi ni Lena. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Pero babalik ako. At pagsisisihan ninyong dalawa ang araw na ito. Mangangamoy kayo ng dugo. Itinapon ni na Marco at Fia ang mga gamit ni Lena at ng mga bata sa labas ng gate. Parang basura. Habang umuulan, niyakap ni Lena ang nanginginig na sina Belle at Gab. Sa gitna ng dilim at lamig, sa harap ng kanilang dating tahanan, nangako si Lena sa sarili niya. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng kanyang paghihiganti. Babangon ako, Marco, at pagsisisihan mo ito, bulong niya. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang nakaraang pagkatao at naghuhudyat sa pagdating ng isang bagong Lena. Nagliliyab pa rin ang kanyang mga mata sa galit at paghihiganti. Ngunit ang hapdi ng malamig na hangin at ang bigat ng dalawang maliliit na kamay na nakakapit sa kanya ay nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Si Belle at Gab. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng bumigay. Naglakad sila sa gitna ng ulan. Ang bawat hakbang ay tila naghuhukay ng hukay sa kanyang pag-asa. Ang kanyang mga damit ay basang-basa. Ang buhok ay dumidikit sa kanyang mukha. Sa kanyang bisig, dala niya ang isang maliit na backpack na naglalaman ng ilang damit at mahahalagang dokumento. Ang mga bata ay nakayapak. Ang kanilang maliit na boses ay nagtanong, Mama, saan po tayo pupunta? Sa isang lugar kung saan tayo makakapagpahinga. Mga anak. Pilit siyang ngumiti. Kahit na nanginginig ang kanyang labi. Hindi niya alam kung saan. Wala siyang pera. Wala siyang kakilala na maaasahan. Ang lahat ng kaibigan niya ay kay Marco at Fia. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang lumang bahay na may nakasabit na for rent na karatula. Isang barong-barong, hindi isang bahay na tinitirhan ng mga tulad niya noon. Ngunit wala siyang pagpipilian. Pinagpala si Lena na may natira pa siyang kaunting cash mula sa kanyang emergency fund. Sapat para ipambayad sa isang linggong upa. Ang loob ng barong-barong ay maliit, madilim, at mabaho. Walang kagamitan kundi isang lumang kutsyon sa sahig. Ngunit para sa mga bata, ito ay kanlungan. Agad silang humiga.
Yakap-yakap ang isa't isa. Gutom po ako, Mama. Mahinang sabi ni Gab. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang kumakalam na tiyan. Niyakap ni Lena ang mga anak. Sandali lang, mahal. Maghahanap si Mama ng makakain natin. Lumabas siya, ang kanyang puso ay mabigat. Nakita niya ang isang maliit na karinderya sa kabilang kanto. May natira pa siyang pera. Sapat para sa isang plato ng lugaw at ilang piraso ng tinapay. Habang naglalakad pabalik, naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga kapitbahay. Nakita niya ang mga bulong-bulungan, ang mga pahiwatig ng paghusga. Hindi niya alam kung paano naabot ang balita, ngunit alam niyang alam na nila. Ang isang dating mayaman na babae na ngayon ay nakatira sa barong-barong. Ang mga sumunod na araw ay parang walang katapusan. Araw-araw naglalakad si Lena sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Naghahanap ng trabaho. Bilang asawa ni Marco, hindi siya pinayagan magtrabaho. Ang tanging karanasan niya ay bilang isang socialite at ina. Walang tumatanggap sa kanya. Ang lahat ng pintuan ay nagsara sa kanyang mukha. Ma'am, papasensya na po. Wala po kaming bakanteng posisyon para sa inyo. Sabi ng isang HR manager, ang kanyang boses ay puno ng awa at pagdududa. Kahit ano pong trabaho, sir. Pakiusap ni Lena. Ang kanyang dignidad ay unti-unting nawawala. Kahit tagalinis, para lang sa mga anak ko. Ngunit sa bawat pintuan, may mga balita siyang naririnig. Ang balita tungkol sa kanyang eskandalo ay lumalaganap. Narinig niya ang mga bulungan. Ang asawa ni Marco Ramirez, inabandona, nawalan ng lahat. Siguro dahil sa mga bisyo, kulang sa diskarte, kaya iniwan. Ito ay mga salita na tila sinasaksak ang kanyang puso. Alam niyang may kinalaman si Marco sa lahat ng ito. Ginagawa niya ang lahat para sirain ang kanyang pangalan. Isang hapon, pagkatapos ng isang buong araw ng paghahanap ng trabaho na walang resulta, umuwi si Lena na may dalang isang supot ng kanin at 2 sardinas para sa hapunan. Nakita niya ang mga anak na naglalaro sa labas ng barong-barong. Ang kanilang mga mukha ay malungkot. Mama, kailan po tayo babalik sa bahay natin? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay puno ng pangungulila. Napayuko si Lena. Paano niya sasabihin sa mga anak niya na wala na silang babalikan? Paano niya ipapaliwanag na ang kanilang ama, ang taong dapat na magprotekta sa kanila, ang nagtulak sa kanila sa sitwasyong ito? Malapit na, mahal. Pilit niyang sabi. Gagawa si Mama ng paraan. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa isang abalang kalsada, naramdaman ni Lena na unti-unting bumibigay ang kanyang katawan. 2 araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos at halos wala nang kinakain. Ang init ng araw ay tila sumisipsip sa kanyang lakas. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Narinig niya ang tawag ni Gab. Mama, ang init po ng ulo mo. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang pagkahilo, ang pagdilim ng lahat. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang huling nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Belle at ang umiiyak na si Gab. Ang sumunod na naalala niya ay ang malamig na simoy ng hangin sa isang silid at ang amoy ng disinfectant. Nasa ospital siya. Nakita niya ang 2 doktor at isang nurse na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ma'am, okay na po kayo. Nahilo lang po kayo dahil sa sobrang pagod at gutom, sabi ng nurse. Lumingon siya at doon
Sa gilid ng kanyang kama, nakaupo si Belle at Gab. Hawak ni Belle ang kamay ni Gab. Pareho silang tahimik. Nakita niya ang luha sa mga mata ni Belle. "Mama, natakot po kami," bulong ni Belle. Niyakap ni Lena ang mga anak. Nagkaroon siya ng biglaang realization. Hindi siya pwedeng magkasakit. Hindi siya pwedeng mawala. Sila ang kanyang dahilan para lumaban. "Ma'am Elena?" Napalingon si Lena sa boses. Nakatayo sa pintuan ang isang lalaki. Matangkad, may matalim na tingin, at may suot na mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Ako si Miguel Ilustre," sabi ng lalaki. "Nakita ko kayo sa parke. Dinala ko kayo rito." Biglang naalala ni Lena ang nangyari. Ang mga huling sandali bago siya himatayin. Siya pala ang tumulong sa kanila. "Salamat po," mahinang sabi ni Lena. Umupo si Miguel sa tabi ng kanyang kama. "Narinig ko ang kwento mo, Ma'am Elena. Hindi ko ito ikakalat." Ang kanyang boses ay kalmado at direktang. "Nakita ko ang lakas sa'yo. Sa kabila ng lahat. Gusto kitang tulungan." Napatingin si Lena sa kanya. Tulungan? Sino siya? At bakit niya gustong tumulong? "Bakit po?" "Nakita ko ang sarili ko sa iyo, Ma'am Elena," sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na pinanggagalingan ng sakit. "Minsan din akong nawalan ng lahat. Minsan din akong pinagtaksilan ng mga taong pinagkakatiwalaan ko." May katahimikan sa pagitan nila. Naramdaman ni Lena ang isang kakaibang koneksyon sa lalaking ito. Kahit na ngayon lang sila nagkakilala. Hindi ito awa. Ito ay pag-unawa. "Gusto kong tulungan kang bumangon," patuloy ni Miguel. "Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagkakataon. May kakayahan ka, Ma'am Elena. Nakikita ko yan. Bibigyan kita ng pagkakataon para patunayan ang sarili mo. Magsimula ng sarili mong kumpanya." Nagulat si Lena. Magsimula ng kumpanya? Sa sitwasyon niya? Paano? Wala siyang pera. Wala siyang karanasan. "Alam kong mahirap paniwalaan," sabi ni Miguel. Tila nababasa ang kanyang isip. "Pero may plano ako. Kung handa kang lumaban, Ma'am Elena, handa akong maging kaalyado mo." Tinitigan ni Lena si Miguel. Ang kanyang alok ay tila isang ilaw sa dulo ng isang napakadilim na tunnel. Ngunit kasabay nito, mayroong pagdududa. Sino ang lalaking ito? Bakit siya handang kumuha ng malaking panganib para sa isang taong hindi niya kilala? Kinuha ni Miguel ang isang maliit na card mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng business card, walang logo, tanging ang pangalan niyang Miguel Ilustre at isang numero ng telepono. Inilapag niya iyon sa bedside table. "Tawagan mo ako kung handa ka na, Ma'am Elena," sabi ni Miguel. Tumayo siya, nagbigay ng isang bahagyang yuko, at naglakad palabas ng silid. Naiwan si Lena, nakatingin sa business card. Ang kanyang puso ay naghahati sa pagitan ng pag-asa at pagdududa. Ito ba ay isang tulay patungo sa pagbangon o isa pang bitag? Ang tingin ni Miguel ay puno ng misteryo. Hindi niya alam kung dapat siyang magtiwala. Ngunit sa kasalukuyan, ito lang ang tanging sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Nakatitig si Lena sa business card ni Miguel Ilustre. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Isang pagkakataon. Isang pagkakataon para bumangon. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang matinding pag-aalinlangan. Kaya niya ba? Pagkatapos ng lahat ng nangyari,
Matututo pa ba siyang magtiwala? Gayunpaman, ang mga muka ng kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Para kay Belle at Gab, susubukan niya. Kailangan niya. Kinaumagahan, matapos tiyakin na maayos ang mga bata, kinuha ni Lena ang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay nang i-dial niya ang numero ni Miguel. Ilang segundo lang, may sumagot. "Hello, Ma'am Elena. Nagawa mong tumawag." Ang boses ni Miguel ay kalmado. Tila inaasahan na niya ito. Pinag-usapan nila ang plano. Hindi ito madali, sabi ni Miguel. Kailangan niya ng matinding dedikasyon, tiyaga, at higit sa lahat, pagtitiwala. Ipinaliwanag niya na hindi siya magbibigay ng pera ng direkta. Sa halip, magbibigay siya ng access sa mga contacts, mga eksperto, at isang maliit na opisina na pwedeng gamitin. Ang lahat ay dapat galing sa sarili niyang pagsisikap. "Magsisimula tayo sa wala," sabi ni Miguel. "Ikaw ang utak, ikaw ang lakas. Ako ang magiging anino mo, tagapagpayo." Nagsimula si Lena sa pag-aaral, araw-araw. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa paaralan na malapit sa kanilang barong-barong, didiretso siya sa maliit na opisina. Ang libro sa negosyo ay tila isang bagong wika para sa kanya. Mga terminong tulad ng marketing, financial statements, supply chain management. Lahat ng iyon ay bago sa kanya. Ngunit sa bawat pahina, sa bawat leksyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kagustuhang matuto. Ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga anak niya. Para patunayan kay Marco na mali siya. Si Miguel, sa kabila ng pagiging abala, ay palaging may oras para sa kanya. Ang kanyang payo ay palaging direkta, minsan ay tila walang emosyon, ngunit laging epektibo. "Hindi sapat ang emosyon sa negosyo, Ma'am Elena," sabi niya minsan. "Kailangan ng utak, ng diskarte." Nagtatanong pa rin si Lena sa sarili niya kung ano ang tunay na motibo ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay palaging mayroong bakas ng isang nakaraang sugat, isang misteryo na hindi pa nahahayag. Pero sa bawat tulong na ibinibigay nito, sa bawat gabay, unti-unting lumalaki ang tiwala ni Lena. Sa barong-barong, ang buhay ay mahirap pa rin. Ngunit nakita ni Lena ang pagbabago sa kanyang mga anak. Si Belle, sa kabila ng pagiging bata, ay naging mas responsable. Tinutulungan niya si Lena sa gawaing bahay at nag-aalaga kay Gab. Si Gab naman, sa kabila ng kanyang kabataan, ay mas naging masayahin na tila nakakaramdam ng pag-asa sa kanyang ina. "Mama, galingan mo po sa trabaho ha?" sabi ni Gab. Isang gabi, habang pinaghahanda ni Lena ang kanilang hapunan. "Para po makabalik tayo sa malaking bahay." Ngumiti si Lena. Hindi na niya gustong bumalik sa bahay na yon. Ang gusto niya ay isang bagong bahay. Isang bahay na binuo niya sa kanyang sariling pagsisikap. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, sina Marco at Fia ay nagpapatuloy sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang kanilang social media ay puno ng mga larawan ng mga party, mga biyahe, at mga mamahaling hapunan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may nagkukubli ng tensyon. "Marco, sigurado ka bang maganda ang investment na iyan?" tanong ni Fia. Isang gabi, habang nagsasalo sila sa isang mamahaling restaurant. "Ang dami nating ginagastos lately. Baka kailangan nating mag-ingat." Ngumiti lang si Marco. "Huwag kang mag-alala, mahal.
CEO ako ng isang malaking kumpanya. Hawak ko ang lahat. Kontrolado ko ang lahat. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Halata ang pagod at bahagyang pagkabalisa. Hindi nawawala sa isip ni Fia ang mga utang. Ang kanyang mga ari-arian ay nakatali sa kumpanya ni Marco. At kung bumagsak ito, babagsak din siya. Alam niya na si Marco ay may mga pinapasok na negosyo na tila masyadong risk-prone, pero hindi niya ito mapigilan. Masyado itong mayabang. Balik kay Lena. Sa wakas, dumating ang pagkakataon. Isang maliit na kumpanya ang naghahanap ng supplier para sa isang partikular na raw material. Si Lena, sa tulong ni Miguel, ay gumawa ng isang detalyadong proposal. Pinagpuyatan niya iyon, inaral ang bawat detalye, at pinaghandaan ang presentasyon. Sa araw ng presentasyon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit nang magsalita siya, nawala ang takot. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Bawat ideya ay mayroong pag-asa. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ng mga executive. Magaling, Ma'am Vergara, sabi ng CEO. Mukhang may nakita kaming bago sa iyo. At doon, nakuha ni Lena ang kanyang unang kontrata. Hindi ito malaki. Ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking tagumpay. Umiyak siya sa tuwa. Niyakap ang mga anak niya ng mahigpit. Nagawa natin, mga anak. Nagawa natin. Masayang naglaro sina Belle at Gab sa loob ng kanilang maliit na bahay. Ang pagtawa nila ay tila musika sa pandinig ni Lena. Ngayon, may pag-asa na sila. Ngayon, may simula na sila. Isang araw, habang nag-e-email si Lena sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng isang newsletter mula sa isang business association. Sa mga balita, nabanggit ang pangalan ni Marco Ramirez. Nakasaad doon na ang kanyang kumpanya ay nahaharap sa unexpected challenges at significant financial restructuring. Napangiti si Lena. Ang kanyang ngiti ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malamig na pagkilala. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang imperyo ni Marco ay unti-unting bumabagsak at siya, si Lena, ang nakakita. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na pulong sa isang bagong kliyente, habang naglalakad siya sa isang busy na kalye, nakita niya si Marco. Nakatayo ito sa labas ng isang malaking bangko, kausap ang isang lalaki na mukhang mayaman. Ang mukha ni Marco ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kilos ay balisa. Hindi na ito ang Marco na mayabang at kumpiyansa. Ito ay isang Marco na desperado. Nakatago si Lena sa likod ng isang poste. Pinagmamasdan ang kanyang dating asawa. Narinig niya ang ilang salita. Utang, interest, deadline. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi sa sakit, kundi sa isang kakaibang halo ng paghihiganti at pag-asa. Ang oras ay darating. Ang panahon para sa pagbabayad ay nalalapit na. Ang maliit na kontratang nakuha niya ay parang sariwang hangin sa baga ni Lena. Hindi ito malaki, ngunit sapat iyon para patunayan sa kanyang sarili na kaya niya. Ang kumpanyang pinasimulan niya ay nagsisimulang lumago, dahan-dahan, ngunit matatag. Ang pagdududa sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng tiwala. Tiwala sa kanyang sarili. Isang umaga, matapos dalhin ang mga bata sa school, dumiretso si Lena sa kanyang opisina. Ngayon, mayroon na siyang maliit na koponan, 2 bagong graduate na puno ng pag-asa,
at isang matandang accountant na tapat at masipag. Tinawag niya sila para sa isang mahalagang pulong. Kailangan nating alamin ang lahat tungkol sa Ramirez Group, sabi ni Lena, habang nakaturo sa isang financial report sa projection screen. Ang tingin niya ay matalim. Bawat detalye, bawat kasunduan, bawat utang. Nagtinginan ang kanyang mga empleyado. Alam nilang ang Ramirez Group ay dating kumpanya ng asawa ni Lena. Ngunit walang sino man ang nagtatanong. Nakikita nila ang determinasyon sa kanyang mga mata. Simulan natin sa kanilang cash flow, revenue streams, at lalo na ang kanilang mga utang. Patuloy ni Lena. Gusto kong malaman kung sino ang kanilang mga creditors at kung sino ang mga suppliers na hindi pa nababayaran. Buong linggo, abala ang kanilang opisina. Ang bawat miyembro ng koponan ay nagtrabaho ng husto, nangangalap ng impormasyon, naghuhukay sa mga pampublikong record at mga balita sa negosyo. Si Lena mismo ay ginugol ang kanyang mga gabi sa pag-aaral ng mga komplikadong spreadsheet at financial statements. Ang bawat numerong nakita niya ay parang piraso ng isang puzzle na unti-unting nagbubunyag ng katotohanan. "Ma'am, tingnan niyo po ito," sabi ni Leo, ang kanyang bagong accountant, isang hapon. Mayroon silang malaking linya ng kredito na hindi pa nababayaran mula sa isang small-time bank at tila may ilang maliliit na supplier na matagal nang hindi binabayaran. Napangiti si Lena. "Iyan ang gusto kong marinig, Leo. Ibig sabihin, mayroong kahinaan. May puwang para sa atin." Tuwing gabi, kinakausap ni Lena si Miguel sa telepono. Ibinabalita niya ang kanyang mga natuklasan. Si Miguel, tulad ng dati, ay palaging nakikinig ng mabuti. Ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng matatalim na insight. Ang mga maliliit na utang ay madalas na mas mapanganib kaysa sa mga malalaki, Ma'am Elena, sabi ni Miguel. Sapagkat ang mga maliliit na maniningil ay mas madalas na kumikilos ng desperado. Sila ang madaling kumbinsihin. Habang nag-uusap sila, unti-unting gumagaan ang pakiramdam ni Lena kay Miguel. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng katiyakan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Pero mayroon pa ring misteryo sa pagkatao ni Miguel na nagpapabagabag sa kanya. Minsan, nakikita niya ang isang bakas ng lungkot sa mga mata nito. Isang anino ng nakaraan na tila pilit na itinatago. Isang gabi, habang nagtatanong si Lena tungkol sa isang partikular na diskarte sa negosyo, nagtanong siya, "Miguel, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Para kang may alam sa lahat ng aspeto ng negosyo, lalo na sa mga ganoong sitwasyon." Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Huminga si Miguel ng malalim. "Ma'am Elena, tulad ng sinabi ko sa iyo, minsan din akong nawalan ng lahat." Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. "Nawalan ako hindi lang ng pera, kundi ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Ang aking kaibigan at kasosyo sa negosyo, pinagtaksilan ako." Hindi niya inuulit ang lahat ng detalye, ngunit ang bawat salita ay puno ng bigat. Ang sakit na iyon, ang galit, iyon ang nagturo sa akin na maging mapagmatyag, na maging handa sa lahat ng pagkakataon. Walang sino man ang pwedeng pagkakatiwalaan ng ganap sa mundong ito. Napangiti si Lena ng bahagya. Kaya pala, bulong niya. Nauunawaan na niya. Ang sakit na iyon ang naghubog kay Miguel. Ang parehong sakit na ngayon ay nagtutulak sa kanya. Samantala, sa isang mamahaling penthouse, nag-aaway sina Marco at Fia.
Marco, ano ba ang nangyayari sa ating pera? Sigaw ni Fia. Bakit pababa ng pababa ang ating bank account? At bakit tila hirap kang magbayad sa ating mga luxury items? Kailangan ko ng bagong designer bag. Huwag kang sumigaw, Fia, sagot ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at pagod. Hindi madali ang magpatakbo ng isang kumpanya. Ang daming kompetisyon. Ang daming problema sa supply chain. Problema? O problema mo? Binalik ni Fia. Mula nang umalis ang walang kwenta mong asawa, parang ang daming gulo sa ating buhay. Baka naman may kinalaman siya rito? Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Galit na sigaw ni Marco. Wala siyang kakayahan na makagulo sa atin. Isa siyang basura. Nakakapanindig balahibo na isipin na baka may kinalaman siya dito. Imposible! Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Marco, may kaunting pagdududa. Mula nang umalis si Lena, tila mas marami ang problema sa kanyang kumpanya. Ang mga maliliit na account ay biglang nawawala. Ang mga deal ay hindi natutuloy. At may mga bagong pangalan ng kumpanya na lumilitaw sa kanyang radar, na tila nangaagaw ng kanyang market share. Sa opisina ni Lena, ipinatupad niya ang kanyang unang strategic move. Sa tulong ni Miguel at ng kanyang koponan, lumikha sila ng isang bagong produkto na halos kapareho ng isa sa mga pangunahing produkto ng Ramirez Group, ngunit sa mas murang presyo at mas magandang kalidad. Hindi niya ito direktang inilunsad sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya, kundi sa pamamagitan ng isang dummy corporation na konektado sa kanya. Ito ay para lang maramdaman niya ang init, sabi ni Lena kay Miguel. Hindi pa ito ang main attack. Gusto ko lang siyang mainis. Gusto kong makita ang kanyang reaksyon. At nagkaroon nga ng reaksyon. Nabalitaan ni Lena na nagalit si Marco. Narinig niya ang mga balita na sinisisi ni Marco ang kanyang marketing team, ang kanyang research and development department, dahil sa failure nilang makakita ng bagong kalaban. Nagpanik si Marco. Ayan na, bulong ni Lena, habang nakatingin sa stock market update. Nakita niya ang bahagyang pagbaba ng stock ng Ramirez Group. Simula pa lang iyan. Isang gabi, habang nagre-review si Lena ng mga dokumento, tumawag si Miguel. Ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa sa dati. Ma'am Elena, mayroon akong impormasyon tungkol kay Marco. Ano yon? Tanong ni Lena. Biglang bumilis ang tibok ng puso. Ang kanyang client emergency. Noong gabi na narinig mo siya nakausap si Fia sa telepono. Sabi ni Miguel. Hindi lang iyon tungkol sa client. Mayroon siyang isang offshore account. At mayroon siyang ilegal na transaksyon na kinasasangkutan ng isang opisyal ng gobyerno. Napatulala si Lena. Alam niya na si Marco ay corrupt. Ngunit hindi niya akalain na ganito kalalim. Paano mo nalaman yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Mayroon akong mga koneksyon, sabi ni Miguel. At mayroon akong nakaraan sa mundo na iyan. Hindi lang ako isang simpleng negosyante, Ma'am Elena. Napaisip si Lena. Sino ka talaga, Miguel? Hindi lang siya isang tagapagligtas. Mayroon siyang sariling agenda. Ang kanyang tulong ay may halong misteryo, na ngayon ay nagiging mas malalim. Ang impormasyong ibinigay niya ay napakasensitibo, na tanging mga taong lubos na nasa loob ng mundo ni Marco ang makakaalam. Nag-iinit ang kanyang pakiramdam.
Hindi niya alam kung anong uri ng laro ang nilalaro ni Miguel. Ngunit ang alam niya, ang impormasyong ito ay isang sandata. Isang sandata na kailangan niya para sa paghihiganti. Ang ilaw mula sa monitor ay sumasalamin sa salamin ng opisina, pinapakita ang anino ni Miguel Ilustre. Natanaw niya ang skyline ng Maynila, ang mga ilaw ng lungsod na nagkikislapat, tila sumasalamin sa komplikadong mundong kanyang ginagalawan. Sa kanyang isip, hindi ang mga numero sa financial report ang umiikot, kundi ang mga mata ni Lena. Puno ng determinasyon, ngunit may malalim na bakas ng sakit. Ang sakit na iyon. Kilalang kilala niya ang sakit na iyon. Napapikit si Miguel. Bumalik siya sa nakaraan, sa isang panahon kung kailan siya ay bata pa, puno ng pangarap, at lubos na nagtitiwala. Isang panahon bago siya naging si Miguel Ilustre, ang negosyanteng kilala sa kanyang talino at kakayahang bumangon mula sa abo, ngunit kinatatakutan dahil sa kanyang kakayahang maging walang awa. Nakita niya ang larawan ni Leo, ang kanyang dating matalik na kaibigan at kasosyo sa isang startup company na kanilang pinagsimulan mula sa wala. Magkasama silang lumikha, magkasama silang nangarap. Naging matagumpay sila. Ngunit ang tagumpay ay may kakambal na pagsubok. Ang pagtataksil ay hindi dumating ng isang iglap. Ito ay unti-unting lumago, parang isang lasnon na dahan-dahang kumalat. Mga liit na desisyon na pabor kay Leo, mga deal na lihim na pinasok nang hindi niya alam. Hanggang sa isang araw, nagising na lang si Miguel na wala na ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga shares, ang kanyang reputasyon. Lahat ay kinuha ni Leo sa tulong ng isang abogado na dati nilang kaibigan. Naaalala pa niya ang araw na iyon. Ang pagkabigla, ang galit, ang pakiramdam na parang pinagtaksilan siya hindi lang ng isang kaibigan, kundi ng buong mundo. Hindi na niya alam kung sino ang pwedeng pagkakatiwalaan. Mula noon, binuo niya ang isang matibay na pader sa paligid ng kanyang puso. Walang sinuman ang pwedeng makapasok. Walang sinuman ang pwedeng makapanakit sa kanya ulit. Ngunit nang makita niya si Lena, nakatayo sa ilalim ng ulan, yakap-yakap ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. May kakaibang bagay na gumalaw sa loob ni Miguel. Nakita niya ang sarili niya sa mga mata ni Lena. Ang parehong apoy ng paghihiganti. Ang parehong sugat ng pagtataksil. Ang parehong lakas na bumangon sa kabila ng lahat. Kaya't nagpasya siya. Tutulungan niya si Lena. Hindi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang uri ng pagkakaugnay sa sakit na kanilang pinagsamahan. At dahil naniniwala siyang karapat-dapat si Lena sa hustisya. Mula ng araw na yon, naging anino si Miguel sa buhay ni Lena. Hindi siya nagpakita ng buo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang malawak na network sa mundo ng negosyo para buksan ang mga pintuan para kay Lena. Ang maliit na opisina, ang mga mentors, ang mga contacts, lahat ay galing sa kanya, ngunit hindi kailanman niya ipinagyabang. Alam niya ang bawat galaw ni Marco, ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang mga ilegal na transaksyon. Ito ang naging dahilan kung bakit siya naging maingat sa pagbigay ng impormasyon kay Lena. Hindi niya gustong gamitin ni Lena ang mga impormasyong iyon para sirain ang kanyang sarili. Gusto niya na si Lena ang lumaban.
sa kanyang sariling lakas. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, sinilip niya ang camera feed na nakakonekta sa computer ni Lena. Nakita niya kung paano nagtatrabaho si Lena, kung paano siya nag-aaral, kung paano siya nakikipag-ugnayan sa kanyang mga empleyado. Nakita niya ang paglaki ng kanyang kumpanya. Nakita niya ang kanyang pagbabago mula sa isang babaeng puno ng sakit at pagdududa. Naging isang matatag at matalinong negosyante si Lena. Ngunit may isang bagay na nagpapabagabag kay Miguel. Habang lumalakas si Lena, habang mas nagiging malapit sila, unti-unting nabubuwag ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang pagtitiwala ni Lena sa kanya ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam ng pagiging importante, ng pagiging kailangan. Sir Miguel, may problema po tayo sa isang kliyente, sabi ng kanyang sekretarya, si Sarah, na pumasok sa opisina. Ayaw na po nilang ituloy ang kontrata. Tumango si Miguel. Huwag kang mag-alala, Sarah. Hahayaan na lang natin sila. May bagong kliyente naman tayo na paparating. Ngunit sa kanyang isip, ang pagtanggi ng kliyente ay tila isang babala. Naaalala niya ang sinabi ni Lena. Sino ka talaga, Miguel? Hindi lang siya isang negosyante. Ang kanyang nakaraan ay mas komplikado. Mayroon siyang mga kaaway na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. At ang pagtulong niya kay Lena ay maaaring ilagay siya sa panganib. Isang hapon, habang nag-eehersisyo si Miguel sa gym, nakita niya si Marco na may kausap sa telepono. Hindi niya ito sadya, ngunit ang boses ni Marco ay malakas. At ang kanyang mga salita ay nagdulot ng lamig sa kanya. Kailangan nating ayusin ang problema na ito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Hindi pwedeng malaman ng sinuman ang tungkol sa mga transaksyon sa Panamanian Bank. Kung kailangan nating tanggalin ang taong iyon, gagawin natin. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Panamanian Bank. Iyon ang parehong lugar kung saan nagawa ni Marco ang kanyang ilegal na transaksyon sa opisyal ng gobyerno. At ang salitang tanggalin, hindi iyon maganda. Agad na kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone. Kailangan niyang babalaan si Lena. Kung ganoon nakadesperado si Marco, hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng anumang bagay para protektahan ang kanyang sarili. At ang impormasyong ibinigay niya kay Lena tungkol sa ilegal na transaksyon ni Marco ay maaaring ilagay siya sa matinding panganib. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya. Hindi na lang ito tungkol sa pagtulong. Ngayon, ito ay tungkol sa proteksyon. Protektahan si Lena. Protektahan ang kanyang mga anak. Napakagat siya ng labi. Ang pader na matagal niyang binuo ay unti-unting nagiba. Napagtanto niya na ang koneksyon niya kay Lena ay hindi na lang dahil sa magkaparehong karanasan. Mayroon ng mas malalim na pakiramdam. At ang pakiramdam na yon ay maaaring maging kanyang kahinaan o ang kanyang pinakamalaking lakas. Ang bawat salita ni Miguel Ilustre tungkol sa Panamanian bank account ni Marco ay tila isang malakas na tunog sa isip ni Lena. Hindi lang si Marco isang taksil sa kanyang pamilya, kundi isang kriminal din. Ang impormasyong iyon ay nagbigay ng bagong bigat at dahilan sa kanyang laban. Hindi na lang ito tungkol sa personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Isang umaga, pumasok si Lena sa kanyang opisina. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit puno ng determinasyon.
Tumayo siya sa harap ng kanyang koponan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ngayon, sabi niya, sisimulan natin ang pagkuha, ang tahimik na pagkuha. Nagtinginan ang kanyang mga empleyado. May bahid ng pagtataka. Leo, tawagan mo ang lahat ng maliliit na creditors ng Ramirez Group, ang mga supplier na hindi pa nababayaran. Patuloy ni Lena. Alamin mo kung sino ang handang ibenta ang kanilang mga utang sa atin. At itong maliit na bank na may malaking utang kay Marco, sabi niya, habang itinuturo ang isang pangalan sa screen. Kailangan nating kausapin sila. Kailangan nating bilhin ang mga utang na iyon. Di? Agad na kumilos ang kanyang koponan. Ang mga tawag sa telepono ay sunod-sunod. Ang mga pulong ay mabilis na naisaayos. Si Lena mismo ang nanguna sa mga negosasyon. Naging matalas siya, matalino, at walang awa. Ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa industriya, ang kanyang koneksyon, at ang kanyang determinasyon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang kumpanya ay matagumpay na nakabili ng malaking bahagi ng mga utang ng Ramirez Group mula sa iba't ibang creditors at sa maliit na bank. Nagpadala sila ng mga abiso sa kumpanya ni Marco, formal na ipinapaalam na sila na ang bagong may-ari ng mga utang. Sa isang board meeting ng Ramirez Group, naupo si Marco, ang kanyang mukha ay namumutla. Nakatanggap siya ng sunod-sunod na tawag mula sa kanyang bank manager at mga suppliers. Lahat ay nagsasabi ng parehong bagay. May bagong may-ari na po ang inyong utang. Ano ba ang nangyayari dito? Sigaw ni Marco habang hinahagis ang isang papel sa lamesa. Inolo anying, sinong kumpanyang ito? Sino ang nagmamay-ari nito? Ang kanyang finance director ay sumagot. Nanginginig ang boses. Sir, ang kumpanyang bumili ng inyong mga utang ay ang VAL Enterprises. Isang bagong player sa industriya. Hindi po namin alam kung sino ang nasa likod nito. Nanlaki ang mga mata ni Marco. VAL. Hindi ba yon ang inisyal ng pangalan ni Lena? Elena Vergara. Imposible. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na puno ng galit at pagkabalisa. Nakita niya si Fia na nagpapahinga sa sala. Nag-iisip na naman ng susunod na luxury item na bibilhin. Fia, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig. May problema tayo. Problema? Saan na naman galing iyan, Marco? Tanong ni Fia, na nakakunot ang noo. Hindi pa nga tayo nakakabili ng bagong yate. Huwag mong sabihin na may problema na naman tayo sa pera. Mas malaki pa sa yate ang problema, sigaw ni Marco. May bumibili ng ating mga utang. At hindi ko alam kung sino. Bumibili? Sino naman ang gagawa niyan? Sabi ni Fia nagtataka. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na siyang matakot. Ang kanyang sariling kayamanan ay nakatali sa kumpanya ni Marco. Hindi ko alam, pero alam ko may kaaway tayo, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ikaw ba? May ginawa ka ba na hindi ko alam? May koneksyon ka ba sa kumpanyang iyon? Nagalit si Fia. Ako? Marco, paano mo naisip iyan? Ako ang kasama mo. Ako ang tumulong sa iyo para maalis ang walang kwenta mong asawa. Bakit ko naman gagawin iyan sa iyo? Ngunit ang pagdududa ay nakatanim na. Ang kanilang relasyon na binuo sa pagtataksil at kasinungalingan ay nagsisimulang magpakita ng mga lamat. Ang matatamis na salita
ay napalitan ng mga akusasyon. Sa kanyang opisina, matapos ang isang matagumpay na linggo, naupo si Lena. Nakatingin sa isang lumang larawan. Ito ang larawan ng kanilang pamilya. Siya, si Marco, at ang kanilang dalawang anak. Lahat ay nakangiti, masaya. Isang larawan mula sa isang buhay na matagal nang nawala. Naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng damdamin. Triumpo. Oo, naramdaman niya iyon. Ang paghihiganti ay matamis. Ngunit kasabay nito, mayroong bahagyang lungkot. Ang lahat ng ito, sa huli, ay nagmula sa sakit. Ang sakit na iyon ay hindi kailanman ganap na mawawala. Lena, mahinang tawag ni Miguel na pumasok sa kanyang opisina. Nabalitaan ko ang nangyari. Magaling. Ngumiti si Lena. Salamat, Miguel. Salamat sa tulong mo. Hindi pa ito tapos. Sabi ni Miguel, Marco will fight back. Mas lalo siyang magiging desperado. At tama nga si Miguel. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang kay Lena. Nagulat siya nang makatanggap ng isang tawag mula sa isang kontak sa korte. Ma'am Elena, kailangan po ninyong pumunta sa korte. Nag-file po ng petition si Mr. Ramirez para sa full custody ng mga bata. Nanlamig ang buong katawan ni Lena. Ang mga salita ay tila isang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Custody. Hindi na lang ito tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa kanyang mga anak, ang kanyang pinakamahalaga. Gagawin niya iyan? Bulong ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga anak ko, hindi ko hahayaan. Sa kanyang isip, muling umaling-aungaw ang mga salita ni Marco noong inalis siya sa kanilang bahay. Walang kang kwenta, Lena. Isang ina na walang silbi. Paano mo poprotektahan ang mga anak mo kung wala ka namang maipapakain sa kanila? Ngayon, ipapakita niya kay Marco. Ipapakita niya sa lahat. Hindi siya walang silbi. Hindi niya hahayaan na kunin ang kanyang mga anak. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Malamig ang hawak ni Lena sa tratong mula sa korte. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila bumubulong ng pagkapuot sa kanyang tenga. Petition for full custody. Hindi niya sukat akalain na bababa si Marco sa ganoong klaseng kabastusan. Ang mga anak niya, ang mga anak nila, paano niya nagawang ipaglaban ang mga ito na parang ari-arian? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga detalye. Pinaghihinalaan siyang unfit mother, irresponsible, financially unstable. Lahat ng iyon ay mga paninirang puri, mga kasinungalingan na gawa-gawa ni Marco para sirain siya. Ang galit ay muling bumalong sa kanyang dibdib, mas matindi pa kaysa dati. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kanyang pagiging ina. Niyakap niya si Belle at Gab nang mahigpit nang dumating sila mula sa paaralan. Nakita niya ang bakas ng kalungkutan sa kanilang mga mata. Ramdam na nila ang tensyon, ang bigat ng sitwasyon, kahit hindi niya direkta nilalahad ang problema. Mama, bakit po tayo palaging nagmamadali ngayon? Tanong ni Belle. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng pagtataka. Hindi na po ba tayo maglalaro sa parke? Napayuko si Lena. May inaayos lang si Mama, mahal. Pilit niyang ngumiti. Pero soon, mas marami na tayong oras. I promise. Ngunit ang pangako ay parang pako sa kanyang lalamunan. Hindi siya sigurado kung kailan o kung paano. Ang laban na ito ay ang pinakamalaking pagsubok na kanyang haharapin.
Agad siyang kumilos. Tinawagan niya si Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi makahinga. Miguel, nag-file si Marco ng custody case. Gusto niyang kunin ang mga anak ko. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Lena, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Hindi ko hahayaan iyan. Ipadadala ko ang pinakamagaling kong abogado. Maghanda ka. At totoo nga. Kinabukasan, isang batikang abogado ang humarap kay Lena. Si Attorney Reyes, kilala sa kanyang talino at kakayahang manalo sa mga kasong family. Ma'am Elena, nakuha ko na po ang lahat ng impormasyon. Sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang muka ay seryoso. Hindi ito magiging madali. Gagamitin ni Mr. Ramirez ang lahat ng kanyang koneksyon at pera para manalo. Pati po si Miss De La Cruz, kasama sa listahan ng kanyang mga saksi. Umigting ang panga ni Lena, si Fia. Ang pagtataksil ng kaibigan. Ngayon, handa siyang gamitin ang kanyang kasinungalingan para saktan ang mga anak niya. Nagsimula ang paghahanda para sa korte. Ang bawat araw ay puno ng mga pulong, pagbabasa ng mga dokumento, at paggawa ng mga estratehiya. Ginagamit ni Marco ang lahat ng kanyang pera at impluwensya para kumuha ng mga saksi na magpapatunay na si Lena ay irresponsible at negligent. Mayroong mga balita sa social media na nagkakalat ng mga paninirang puri tungkol sa kanya, na tila sinasadya para sirain ang kanyang reputasyon. Mama, totoo po ba ang sinasabi ng mga kaklase ko? Tanong ni Belle isang hapon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sabi po nila, masama ka raw po at aalisin ka raw po sa amin ni Papa. Niyakap ni Lena ang anak ng mahigpit. Hindi totoo iyan, Belle, sabi niya, habang pinipigilan ang kanyang luha. Si Mama ay hindi masama at hindi ko hahayaan na may kumuha sa inyo sa akin. Kailanman. Ang mga salita ni Belle ay nagbigay ng bagong inspirasyon kay Lena. Hindi na lang ito para sa hustisya, para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kanyang mga anak, para sa kanilang kapayapaan. Naging mas maingat siya sa pagpapaliwanag sa mga anak. Sinabi niya sa kanila na may problema sa kanilang pamilya. Ngunit ipinapangako niyang aayusin niya ito. Sinubukan niyang panatilihin ang kanilang normal na routine, kahit na ang kanyang isip ay puno ng mga alalahanin. Si Miguel, totoo sa kanyang salita, ay naging kanyang sandigan. Hindi lang niya ibinigay ang pinakamagaling na abogado, kundi siya rin ang nagbigay ng moral support. Minsan bumibisita siya sa kanilang barong-barong, nagdadala ng mga pagkain at naglalaro sa mga bata. Si Belle at Gab ay mabilis na nakagaanan ng loob si Miguel, na tila nakakaramdam ng isang presensya ng isang ama. Huwag kang mag-alala, Lena, sabi ni Miguel. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa labas ng barong-barong, matapos matulog ang mga bata. May nakita akong impormasyon tungkol kay Marco na makakatulong sa atin. Tumingin si Lena sa kanya. Ano yon? Hindi lang siya nag-file ng custody case para kunin ang mga bata. Ginagawa niya ito para magkaroon ng leverage, paliwanag ni Miguel. Desperado na siya sa pera. Kailangan niya ng cash. At ang mga bata ang gagamitin niya para mapilitan kang magbigay. Nag-init ang pakiramdam ni Lena. Hindi ko hahayaan iyan. Bulong niya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kahit anong gawin niya, hindi ko ibibigay ang mga anak ko.
Dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Puno ang courtroom ng mga tao, mga kaibigan at kasamahan ni Marco, at mga reporter na nakikiusyoso. Nandoon din si Fia, nakaupo sa tabi ni Marco. Ang kanyang muka ay puno ng kasinungalingan at pagmamataas. Naupo si Lena sa tabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ng mga tao. Ang mga bulungan ay umalingaw-ngaw sa courtroom. Nagsimula ang pagdinig. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Marco. Naglalatag ng mga kasinungalingan at paninirang puri tungkol kay Lena. Sinabi niyang si Lena ay irresponsible, hindi kayang bigyan ng magandang buhay ang mga anak, at may mental health issues. Pakiramdam ni Lena ay dinudurog siya. Ang kanyang pagkatao ay tila hinuhusgahan, dinudungisan. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag para kay Belle at Gab. Pagkatapos ng abogado ni Marco, tumayo si Fia. Ang kanyang ngiti ay puno ng paghamak. Bilang matalik na kaibigan ni Elena, masakit sa akin na sabihin ito, sabi ni Fia. Pilit na pinipiga ang luha. Ngunit si Elena ay hindi karapat-dapat maging ina. Palagi siyang nagpapabaya. At dahil sa kanya, naghirap si Marco. Napatayo si Lena. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Sinunggaling ka! Sigaw niya. Wala kang alam. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng marami, mabilis siyang pinigilan ni Attorney Reyes. Calm down, Ma'am Elena. Ito ang gusto nila. Ngumiti si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Ang abogado niya ay tumingin kay Lena at ngumisi. Sa ngayon, iyon po muna ang aming presentasyon, Your Honor, sabi ng abogado ni Marco. At naniniwala po kami na sapat na ito para patunayan na si Miss Vergara ay hindi karapat-dapat magkaroon ng kustodya sa kanyang mga anak. Ang mga salita ng abogado ay parang malakas na sampal sa mukha ni Lena. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Ito ba ang katapusan? Mawawala na ba sa kanya ang mga anak niya? Mabigat ang katahimikan sa loob ng korte matapos ang mga pahayag ng abogado ni Marco at ni Fia. Ang bawat sulyap mula sa mga nakikiusyoso ay tila humuhusga kay Lena. Dinudurog ang kanyang natitirang dignidad. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Ito ba ang katapusan ng kanyang laban? Ipinagpatuloy ang pagdinig sa sumunod na araw. Ngayon, si Attorney Reyes naman ang nagtanong sa mga saksi ni Marco. Ngunit sa bawat kasinungalingan na sinubukang pabulaanan ng kanyang abogado, tila may bago na namang inihahain ang kabilang panig. Isang testigo, isang dating katulong sa kanilang bahay, ay pinilit magsinungaling na si Lena ay pabaya sa mga bata, na madalas siyang wala sa bahay. Ang mga salitang ito ay tila tumutusok sa puso ni Lena. Hindi niya maintindihan kung paano kayang gawin ng mga tao ang ganitong paninira para lang sa pera. Sumunod si Fia. Nakangiti ito ng puno ng pagmamataas. Ang kanyang mga mata ay tila nagdiriwang. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malambing. Ngunit ang bawat salita ay puno ng lason. Bilang matalik na kaibigan ni Elena, sabi ni Fia, alam ko po ang kanyang mga kahinaan. Hindi po siya karapat-dapat maging ina. Palagi siyang abala sa kanyang sarili at ang mga bata ay madalas na iniiwan sa mga katulong. Naramdaman ni Lena ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw,
sabihin ang totoo. Gusto niyang ilantad ang tunay na kulay ni Fia. Ngunit pinigilan siya ni Attorney Reyes. Napilit siyang pinapakalma. Huwag po kayong gagawa ng gulo, Ma'am Elena. Ito ang gusto nila. Bawat salita ni Fia ay parang sampal sa kanyang mukha. Ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan, ng kanilang mga pangarap na pinagsaluhan, ay tila dinudurog. Nagkunwari si Fia na biktima, na nag-aalala para sa kapakanan ng mga bata, habang ang totoo ay siya ang dahilan ng kanilang paghihirap. Pagkatapos ng mga testigo ni Marco, muling tumayo ang abogado niya. Ngayon, nagpresenta naman siya ng mga ebidensiya, mga pekeng larawan ng kalat sa bahay ni Lena, mga pekeng financial reports na nagpapakita ng kawalan ng kakayahan ni Lena na sustentuhan ang mga anak. Lahat ay gawa-gawa. Ngunit sa mata ng korte, mukha itong kapani-paniwala. Naramdaman ni Lena na unti-unting lumulubog ang kanyang barko. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila walang saysay. Ang kanyang bagong kumpanya, ang kanyang mga tagumpay sa negosyo, ay tila hindi sapat para patunayan na siya ay isang karapat-dapat na ina. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan. Naalala niya ang mga araw na masaya pa sila ni Marco. Ang mga pagtawa ng mga bata. Ang mga pangarap na binuo nila bilang isang pamilya. Lahat ng iyon ay tila isang malayo at masakit na alaala. Your Honor, sabi ng abogado ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Naniniwala po kami na sapat na ang aming mga ebidensya para patunayan na si Miss Vergara ay hindi karapat-dapat magkaroon ng kustodya sa kanyang mga anak. Ang kapakanan ng mga bata ay masisigurado lamang sa pangangalaga ni Mr. Ramirez. Isang malamig na kamay ang humawak sa kamay ni Lena. Si Miguel. Tinitigan niya si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Wala na ba talaga siyang magagawa? Lumapit ang abogado ni Marco kay Attorney Reyes. May ibinulong. Bumulong si Attorney Reyes kay Lena. May offer sila, Ma'am Elena. Isang settlement. Kung handa ka raw pong isuko ang full custody ng mga bata, bibigyan kanila ng isang malaking halaga ng pera para makapagsimula ka ng mamungas bagong buhay nang mag-isa. Napatulala si Lena. Ang mga salita ay tila isang matalim na kutsilyo na muling tumusok sa kanyang puso. Ibibigay niya ang mga anak niya. Ang kanyang buhay para sa pera? Hindi. Kailanman. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang balikat ay nanginginig. Ang mundo ay tila gumuguho sa kanyang paligid. Ang mga bulungan ng mga tao, ang matatalim na tingin ni Marco at Fia, ang mga kasinungalingan, ang sakit, ang takot na mawawalan siya ng mga anak. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang laban ay magtatapos sa pagkapit sa wala? Sa loob ng isang pribadong silid sa korte, nag-usap sina Marco at Fia. Hindi nila alam na nakatago si Belle sa likod ng pintuan, naghahanap ng banyo. Napagod na ako sa kasong ito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Kailangan na nating tapusin ito. Kung hindi siya papayag sa settlement, kailangan na nating tanggalin ang mga bata. Ipadala sa ibang bansa, sa isang boarding school, para hindi na tayo gulo. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Ang kanyang maliit na puso ay kumalabog ng mabilis.
Tanggalin? Ipadala sa ibang bansa? Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita. Ngunit ang ibig sabihin nito ay malinaw. Hindi na sila kasama ni Mama. Tama ka, sagot ni Fia tumango. Masyado nang abala ang mga bata. Kailangan nating magkaroon ng peace of mind. Magiging maganda ang buhay natin nang wala sila. Bumalik si Belle sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang ama. Ang taong dapat na magprotekta sa kanya. Ang taong dapat na magmahal sa kanya. Gusto siyang tanggalin. Gusto siyang ipadala sa malayo. Naramdaman ni Belle ang isang matinding takot at galit na bumabalot sa kanya. Hindi ito tama. Hindi ito pwedeng mangyari. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nakakuyom. Isang maliit na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Nakaupo si Lena sa tabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang puso ay tila isang bato na mabigat na bumagsak sa kanyang dibdib. Ang alok na sansa na settlement ni Marco, ang pagpipilian na isuko ang kanyang mga anak para sa pera, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya kaya. Kailanman ay hindi niya magagawa iyon. Ang kanyang mga anak, ang kanyang buhay, ang kanyang dahilan para lumaban. Ngunit ang korte, ang mga kasinungalingan, ang lahat ng ito ay tila napakalaki, napakabigat. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang ngiti ay puno ng pagtatagumpay. Ang abogado niya ay naghahanda na para sa huling pahayag, na tila sigurado na sila ang mananalo. Pakiramdam ni Lena ay pinagtaksilan siya ng buong mundo. At walang sino man ang handang maniwala sa kanya. Your Honor, sabi ng abogado ni Marco, sa aming palagay, sapat na po ang aming naipakitang ebidensya. Si Miss Elena Vergara ay... Ngunit bago pa matapos ang abogado, may isang maliit na tinig ang umaling-awngaw sa tahimik na courtroom. Gusto ko pong magsalita. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa gilid ng pintuan si Belle, ang 8 taong gulang na anak ni Lena. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang, puno ng determinasyon. Kasama niya si Gab, na nakakapit sa kanyang kamay. Nagulat si Lena. Belle, Gab, anong ginagawa ninyo dito? Nagulat din si Marco at Fia. Namutla si Marco, habang si Fia naman ay kunot noo. Sino ang nagpapasok sa kanila dito? Bulong ni Marco sa kanyang abogado. Belle, bumalik ka sa upuan. Pakiusap ni Lena, ngunit hindi siya pinansin ng anak. Gusto ko pong magsalita, ulit ni Belle. Ang kanyang boses ay mas matatag ngayon. Gusto ko pong sabihin ang totoo. Napatingin ang lahat sa hukom. Tinitigan ng hukom si Belle at pagkatapos ay tumango ng bahagya. Sige bata, lumapit ka rito. Dahan-dahang lumapit si Belle sa witness stand. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Nag-alala si Lena para sa mga anak niya. Ngunit nakita niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Belle. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang anak. Anong gusto mong sabihin, apo? Tanong ng hukom, ang kanyang boses ay malumanay. Tumingin si Belle kay Marco at Fia, at pagkatapos ay sa kanyang ina. Hindi po totoo ang sinasabi nila tungkol kay Mama, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay malinaw. Si Mama po ay mabait. Si Mama po ang nag-aalaga sa amin araw-araw. Belle, anak, huwag kang magsinungaling, sabi ni Marco, napilit na ngumiti. Alam mong mahal ka ni Papa. Ngunit hindi pinansin ni Belle ang kanyang ama.
Hindi po totoo iyan, sabi ni Belle. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Noong umulan po, inalis po kami ni Papa at ni Tita Fia sa bahay. Naglakad po kami sa gitna ng ulan. Takot na takot po si Mama. Pero niyakap po niya kami. Hindi po niya kami iniwan. Ang courtroom ay natahimik. Ang mga reporter ay nagsusulat ng mabilis. Ang mga mukha ni Marco at Fia ay namumutla. At narinig ko po, patuloy ni Belle, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Narinig ko po si Papa at si Tita Fia na nag-uusap. Sabi po ni Papa, tanggalin daw po kami. Ipadala sa malayo. Dahil daw po gulo lang kami. Parang may bumagsak na kidlat sa courtroom. Nagulat ang lahat. Ang mga mata ni Lena ay nanlaki sa pagkamangha at takot para sa kanyang anak. Narinig ni Belle ang lahat. Sinungaling ka, Belle, sigaw ni Marco. Nagalit na galit. Huwag kang magsinungaling. Ngunit huli na ang lahat. Narinig na ng lahat. At narinig ko rin po, sabi ni Belle. Ang kanyang tinig ay nanginginig hisidong ngunit buo. Sabi po ni Tita Fia, tama ka Marco, masyado nang abala ang mga bata. Kailangan nating magkaroon ng peace of mind nang wala sila. Napatingin ang hukom kay Marco at Fia. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga bulungan ay lumakas sa courtroom. At sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang bagay ang nangyari. Tumayo si Fia. Ang kanyang muka ay namumutla. Nakita niya ang tingin ni Marco sa kanya. Puno ng pagkamuhi at pagtataksil. Alam niyang handa si Marco na isakripisyo siya para sa kanyang sarili. Nakita niya ang kanyang pagbagsak. Dahan-dahang inilabas ni Fiada mula sa kanyang bag ang isang maliit na USB drive. Lumingon siya kay Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ngunit mayroong bakas ng paghingi ng tawad. Attorney Reyes, mahinang sabi ni Fia, mayroon po akong ebidensya tungkol sa mga transaksyon ni Marco at tungkol sa totoong dahilan kung bakit siya nag-file ng custody case. Nagulat ang lahat. Lalo na si Marco. Fia! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Marco. Ang kanyang muka ay pula sa galit. Taksil ka! Ngunit hindi pinansin ni Fia si Marco. Ibinigay niya ang USB drive kay Attorney Reyes. Nagtataka si Lena. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Fia. Ngunit nakita niya ang seryosong mukha ni Attorney Reyes nang suriin niya ang USB drive. Your Honor, sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay matatag. Mayroon po kaming bagong ebidensya. Isang USB drive na naglalaman ng mga audio recording at mga dokumento na nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Mr. Ramirez, pati na rin ang kanyang tunay na motibo sa pag-file ng custody case. Nagulat ang hukom. Tumayo siya. Anong ibig sabihin nito, Attorney Reyes? Pinatutunayan po nito, Your Honor, sabi ni Attorney Reyes, na ginagamit ni Mr. Ramirez ang mga bata bilang leverage para sa kanyang financial gain. At ang mga transaksyong ito ay may kinalaman sa katiwalian. Naparalisa si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Nagulat din ang lahat ng nasa courtroom. Ang twist na ito ay hindi inaasahan. Ang lahat ng kasinungalingan ni Marco ay unti-unting nabubunyag. Tumingin si Lena kay Belle, ang kanyang anak. Ang maliit na anghel na ito ang nagbigay ng lakas. Ang maliit na ang anghel na ito ang nagbago sa lahat. Lumapit si Lena kay Belle, niyakap niya ito ng mahigpit
Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at pag-asa. Tatama na, sigaw ng hukom. Ang kanyang boses ay malakas. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya, ipinapahayag ko ang suspensyon ng pagdinig. Kailangan kong suriin ang mga ebidensya na ito. Mr. Ramirez at Miss De La Cruz, manatili kayo sa korte. Nagulat si Marco. Lumingon siya kay Fia. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkamuhi. Ang kanyang pagtataksil ay lumalabas. Si Fia naman ay umiiwas ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkapahiya. Ngunit para kay Lena, ang lahat ng iyon ay parang usok. Ang kanyang mundo ay nagbago sa isang iglap. Ang kanyang mga anak ay ligtas. At ang hustisya ay malapit ng mata mo. Niyakap niya si Belle, ang kanyang mga luha ay patuloy na bumubuhos. Kasama ang mga luha ni Gab na nakayakap din sa kanya. Ang pamilya niya gumawa unti-unti ay nagiging buo muli. Ang pagdinig sa korte ay nagpatuloy kinabukasan, ngunit ang hangin sa silid ay tila nagbago na. Hindi na ang pagdududa at paghatol ang bumabalot kay Lena, kundi ang pagkabigla at pagkadismaya sa panig ni Marco at Fia. Matapos ang emosyonal na testimonya ni Belle at ang biglaang paglabas ng ebidensya ni Fia, wala nang pagtatago. Ang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Naging maingat si Attorney Reyes. Maingat niyang ipinakita ang mga ebidensya mula sa USB drive na ibinigay ni Fia. Mga audio recording ng mga pag-uusap ni Marco tungkol sa ilegal na transaksyon sa Panamanian Bank, mga dokumento ng paglilipat ng pera, at mga mensahe na nagpapakita ng kanyang tunay na intensyon na gamitin ang mga bata para sa kanyang pinansyal na kapakanan. Ang lahat ay nakalatag, malinaw, at hindi maikakaila. Habang ipinapakita ang bawat ebidensya, unti-unting lumubog ang mundo ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Fia naman, nakaupo sa tabi niya, ay nakayuko. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang pagtataksil kay Marco ay nagdulot ng ganting taksil. Sa kanyang huling pahayag, tumayo si Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng conviction. Your Honor, sabi niya, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa kustodya ng mga bata. Ito ay tungkol sa katotohanan, sa integridad, at sa pagtataksil sa tiwala. Ang mga ebidensya ay malinaw. Si Mr. Marco Ramirez ay hindi lamang nagtaksil sa kanyang asawa at mga anak, kundi nagtaksil din sa batas. At si Miss Sofia De La Cruz ay kasabwat sa panloloko at paninirang puri. Tumingin siya kay Lena. Si Miss Elena Vergara, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay patuloy na lumaban para sa kanyang mga anak. Siya ay isang ina na karapat-dapat sa pagmamahal at paggalang. At ang kapakanan ng mga bata ay masisigurado lamang sa kanyang pangangalaga. Pagkatapos ng mga huling pahayag, nagbigay ang hukom ng kanyang desisyon. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na tumatama sa puso ni Marco at Fia. Dahil sa mga ebidensya na ipinakita sa korte, lalo na ang testimonya ng menor de edad na si Isabel Vergara Ramirez at ang mga dokumento mula sa USB drive, ang korte ay nagdesisyon na ipagkaloob ang full at exclusive custody ng mga batang Isabel at Gabriel Vergara Ramirez kay Miss Elena Vergara, pahayag ng hukom.
Naramdaman ni Lena ang bigat na nawala sa kanyang balikat. Niyakap niya si Belle at Gab. Ang kanyang mga luha ay bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ito ang kanilang tagumpay. Ito ang kanilang hustisya. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Higit pa rito, patuloy niya, dahil sa mga ilegal na transaksyon na kinasasangkutan ni Mr. Ramirez, inuutusan ang pagbukas ng investigasyon laban sa kanya at sa Ramirez Group. At si Mr. Ramirez ay pinagbabayad ng damages kay Miss Elena Vergara para sa moral at material na pinsala. Naparalisa si Marco. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay bumabalik sa kanya. Narinig niya ang pagbulong-bulungan ng mga tao. Ang mga reporter ay nagsusulat ng mabilis. Kinukuhanan siya ng larawan. Pagkatapos ng pagdinig, nagkagulo ang mga reporter. Pinagkaguluhan nila sina Marco at Pia na tila mga kriminal na nahuli sa akto. Mr. Ramirez, totoo po ba ang mga akusasyon ng korupsyon? Miss De La Cruz, bakit po kayo nagtaksil sa inyong kaibigan at kasintahan? Ano po ang masasabi ninyo sa desisyon ng korte? Pilit na umiiwas sina Marco at Pia sa mga tanong. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang reputasyon ay nasira na. Ang kanilang mga mukha ay nakalabas sa lahat ng balita. Sa sumunod na linggo, nagpatuloy ang pagbagsak ng imperyo ni Marco. Ang Ramirez Group ay nag-file ng bankruptcy. Ang mga partners niya ay nagsimulang mag-alis ng kanilang investments. Ang kanyang mga kaibigan na dating nakapaligid sa kanya ay biglang nawala. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala. Isang gabi, sa kanilang mamahaling penthouse na ngayon ay puno ng mga kahon, nag-away sina Marco at Pia. Ang kanilang relasyon, na binuo sa kasinungalingan, ay tuluyang naghiwalay. Lahat ng ito, kasalanan mo, Pia, sigaw ni Marco, habang hinahagis ang isang baso sa dingding. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Kung hindi mo ibinigay ang USB na yon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Umiyak si Pia. Ako? Ikaw ang nagpabaya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang korap. Ikaw ang nagtaksil sa asawa mo. Hindi ko na kaya ang lahat ng ito, Marco. Wala ka ng silbi. Wala ka ng pera. Wala akong silbi? Sigaw ni Marco. Ikaw ang walang silbi. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Isa kang ahas. Isang taksil. Nagsumbatan sila. Nagmurahan. Hanggang sa tuluyang naghiwalay. Tumakbo si Pia palabas ng penthouse. Habang si Marco naman ay nakaupo sa sahig. Umiiyak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at pagsisisi. Naiwan si Marco na mag-isa sa malaking penthouse, na ngayon ay tila napakalaki at napakalamig. Ang lahat ng kanyang marangyang kagamitan ay nakabalot na sa mga kahon, naghihintay na dalhin. Ang kanyang cellphone ay tahimik, walang tumatawag, walang nagmamalasakit. Umupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Tumingin siya sa isang lumang larawan na nakakalat sa sahig. Ito ang larawan ng kanilang pamilya. Siya, si Lena, si Belle, at si Gab. Masaya sila noon. Kumpleto. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala na. Nawala dahil sa kanyang kasakiman. Nawala dahil sa kanyang pagtataksil. Lena, bulong niya,
Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Bel. Kam, patawarin niyo ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay tila hangin na lumilipas. Walang makakarinig. Walang makakapatawad. Naramdaman niya ang lamig na bumabalot sa kanya. Isang lamig na nagmula sa kanyang pag-iisa. Ang tunog ng tawa ni Bel at Gab ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Lena. Matapos ang lahat ng unos, sa wakas ay nararamdaman niya ang kapayapaan. Ang desisyon ng korte ay nagbigay sa kanya ng hindi lang hustisya, kundi isang bagong buhay. Isang buhay na binuo niya sa kanyang sariling pagsisikap para sa kanyang mga anak. Nakatayo si Lena sa harap ng isang bagong bahay sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito kasing laki ng dating mansyon nila, ngunit mas malaki ito kaysa sa barong-barong at puno ng pag-asa. Mayroong hardin sa likod kung saan pwedeng maglaro sina Bel at Gab. Mayroong 2 silid, isa para sa kanya at isa para sa mga bata. Mayroong maliit na kusina at sala na puno ng natural na liwanag. Ito ay kanilang tahanan, kanilang bagong simula. Mama, ang ganda po ng bahay, sabi ni Gab habang tumatakbo sa loob, puno ng kagalakan. May sarili na po akong kwarto, sigaw ni Bel na nagmamadaling pumasok sa isa sa mga silid. Ngumiti si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tuwa. Niyakap niya ang mga anak ng mahigpit. Oo, mga anak ko. Bahay na natin ito. Tayong 3. Ang kanyang kumpanya, ang VAL Enterprises, ay lumago ng husto. Mula sa isang maliit na startup, naging isang respetadong pangalan ito sa industriya. Kilala si Lena bilang isang matalino, matatag, at matulungin na negosyante. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may isang tao na nanatili sa kanyang tabi, na palaging nagbibigay ng suporta at gabay. Si Miguel Ilustre. Mula sa pagiging anino, unti-unting lumabas si Miguel sa liwanag. Isang gabi, habang naghahanda si Lena ng hapunan, bumisita si Miguel. May dala siyang buke ng pink na rosas, ang paboritong kulay ni Lena. Naglaro siya sa mga bata at pagkatapos ay umupo sa tabi ni Lena sa sala. Mukhang masaya ka ngayon, Lena, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malumanay. Ngumiti si Lena. Oo, Miguel. Sa wakas, pakiramdam ko ay malaya na ako at buo na ako. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Nagkatinginan sila. Naramdaman ni Lena ang init na bumabalot sa kanya. Hindi na lang ito tiwala. Mayroon ng mas malalim na pakiramdam. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting gumagaling. Lena, sabi ni Miguel, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong nahirapan kang magtiwala ulit. Pero handa akong maghintay. Handa akong patunayan na karapat-dapat ako sa tiwala mo at sa pagmamahal mo. Napakagat si Lena ng labi. Ang mga salita ni Miguel ay tila musika sa kanyang tenga. Matagal na siyang nag-iisa. Matagal na siyang lumalaban. Ngayon, mayroong isang taong handang lumaban kasama niya. Miguel, bulong ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko akalain na mayroong ganitong klaseng pagmamahal pagkatapos ng lahat. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, Lena, sabi ni Miguel. Lalo na kung ito ay galing sa isang puso na handang magpatawad.
at handang magsimulang muli. Dahan-dahang lumapit si Miguel at hinalikan si Lena. Isang malambing na halik. Isang halik na puno ng pag-asa at pangako. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis. Ito ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang araw ng linggo, nagdesisyon silang magpiknik sa beach. Kasama nila sina Belle at Gab na masayang nagtatakbuhan sa buhangin. Si Miguel ay naglalaro sa kanila. Itinataas sila sa ere at sila ay tumatawa ng malakas. Nakita ni Lena ang pagmamahal sa mga mata ni Miguel para sa kanyang mga anak. Hindi niya ito napilit. Ito ay tunay. Umupo si Lena sa buhangin. Pinapanood ang kanyang bagong pamilya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang mga anak ay masaya. Siya ay masaya. Ang lahat ng sakit at paghihirap ay naghatid sa kanya sa puntong ito. Ang paghihiganti ay natapos na. Ngayon, ang pagpapatawad naman. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili, sa mga pagkakamali niya, at sa mga taong nanakit sa kanya. "Mama, tingnan mo po si Tito Miguel!" Sigaw ni Gab habang hinahabol ang mga alon. Ngumiti si Lena. Tama ang mga bata. Si Miguel ay hindi lang isang kasintahan. Siya ay bahagi na ng kanilang pamilya. Isang lumang pangarap na akala niya ay nawala na ay unti-unting nagkatotoo. Hindi ito ang perpektong pamilya na minsan niyang pinangarap kay Marco, ngunit ito ay isang tunay na pamilya. Isang pamilya na binuo sa pagmamahal, pagtitiwala, at pagpapatawad. Tumingin si Lena sa papalubog na araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang orange at pink na kulay ng langit ay sumasalamin sa kanyang puso. Ito ang bagong simula, ang bagong pag-asa. Ang umaga ay sumikat ng payapa, pinupuno ang silid ni Lena ng ginintuang liwanag. Bumangon siya mula sa kama, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi na ang mabigat na puso ng nakaraan ang kanyang nararamdaman, kundi ang gaan at kapayapaan na hatid ng isang bagong simula. Ang mga tawa ni Belle at Gab mula sa kusina ay nagpaalala sa kanya ng tunay na ginto sa kanyang buhay. Naglakad siya patungo sa kusina, kung saan abala si Miguel sa paghahanda ng agahan kasama ang mga bata. Nakaayos na ang mesa, may mainit na kape, toasted bread, at paboritong hotdog ni Belle at Gab. Isang eksena na dati ay pangarap lang, ngayon ay katotohanan na. "Good morning, Mama!" Sabay na bati ni Belle at Gab na lumapit para halikan siya. "Good morning, mga anak ko," sabi ni Lena habang niyayakap ang dalawa. "Ang aga ninyong gumising, ah." "Si Tito Miguel po kasi, tinulungan kami magluto," sabi ni Gab na puno ng pagyayabang. Ngumiti si Lena kay Miguel na nagbigay sa kanya ng isang mainit na tingin. "Salamat sa pagtulong sa kanila, Miguel." "Para sa pamilya," sabi ni Miguel na kumindat. Naupo silang lahat sa hapagkainan. Nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga plano para sa araw na iyon. Si Belle ay excited sa kanyang art class, habang si Gab naman ay nagbabalak na magtayo ng Lego Castle. Ang kanilang mga pangarap ay simple, ngunit puno ng kasiyahan. Nakita ni Lena ang paglaki ng kanyang mga anak, ang kanilang pagiging masaya, at ang kanilang pagmamahal. Ito ang bunga ng kanyang paghihirap. Ito ang tunay na tagumpay. Sa tanghali, bumisita si Lena sa kanyang opisina.
Ngayon, hindi na ito ang maliit na opisina na pinagsimulan niya. Isa na itong modernong gusali na may sariling floor, puno ng masisipag at masayahing empleyado. Ang VAL Enterprises ay naging isang successful company, kilala sa kanyang integrity at innovation. Mayroon silang isang malaking event sa gabing iyon, isang anniversary celebration ng kumpanya. Si Lena, bilang CEO, ay magbibigay ng speech. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang inihahanda ang kanyang mga salita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagbabalik-tanaw sa lahat ng pinagdaanan niya. Sa gabing iyon, nakatayo si Lena sa stage. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nandoon si Miguel, si Attorney Reyes, ang kanyang koponan, at ang kanyang mga anak na nakaupo sa harap, puno ng pagmamalaki. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula si Lena. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Isang taon na ang nakalipas. Ako ay isang babae na nawalan ng lahat. Nawalan ng pamilya, nawalan ng bahay, nawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakakita ako ng isang maliit na liwanag. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Ang liwanag na iyon ay ang aking mga anak, sina Belle at Gab. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon. Sila ang nagpaalala sa akin ng tunay na kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina. Nagpatuloy si Lena sa kanyang speech. Nagkwento tungkol sa kanyang paglalakbay, ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, at ang mga taong tumulong sa kanya. Pinuntahan niya ang pangalan ni Miguel, ng kanyang koponan, at ni Attorney Reyes. Pinakita niya ang kanyang pasasalamat. Ngayon, nakatayo ako rito hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor, sabi niya. Hindi ako bumangon dahil sa paghihiganti. Bumangon ako dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa aking mga anak. Pagmamahal sa aking sarili. At pagmamahal sa buhay. Nagtapos ang kanyang speech sa malakas na palakpakan. Lumapit sina Belle at Gab sa stage. Niyakap siya ng mahigpit. "Proud po kami sa iyo, Mama," sabi ni Belle. Niyakap din siya ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. "You're amazing, Lena," bulong niya. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan sila, nagtanong si Miguel, "Lena, ano ang plano mo para sa hinaharap?" Ngumiti si Lena. "Ang plano ko, ipagpapatuloy ko ang pagpapalago ng kumpanya. Ipagpapatuloy ko ang pagiging isang mabuting ina sa aking mga anak. At ipagpapatuloy ko ang pagiging masaya. Kasama ka." Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. "Paano kung gawin nating mas formal ang lahat ng ito? Isang maliit na kasal. Tayo at ang mga bata. Simple lang." Nanlaki ang mga mata ni Lena. Isang kasal? Hindi niya inaasahan ito. Ngunit ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis. Ito ang tamang panahon. Ito ang tamang tao. "Oo," sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Oo, Miguel. Gusto ko yan." Isang hapon pumunta si Lena sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Ang sementeryo, kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang. Naglagay siya ng sariwang bulaklak sa puntod nila. Huminga siya ng malalim. "Mama, Papa," bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Alam kong nakikita ninyo ako ngayon. Nagsimula na po ako ulit. May bago na po akong pamilya. At masaya na po ako."
Isang simoy ng hangin ang humaplos sa kanyang mukha, tila isang yakap mula sa kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang kapayapaan. Walang na ang galit, walang na ang hinanakit. Ang lahat ay napalitan ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa kanyang sarili, sa mga pagkakamali niya, at sa mga taong nanakit sa kanya. Sa paglubog ng araw, nakatayo si Lena sa balkonahe ng kanilang bahay, yakap-yakap si Miguel, habang pinapanood nila sina Bel at Gab na naglalaro sa hardin. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, dilaw, at pink. Isang magandang obra maestra ng kalikasan. Ang simoy ng hangin ay dala ang amoy ng sariwang bulaklak. Ang ganda ng buhay, di ba? Bulong ni Lena. Oo, Lena, sabi ni Miguel, habang hinahalikan ang kanyang ulo. Ang ganda ng buhay. Napatingin si Lena sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pag-asa. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang puso ng isang ina ay may walang hanggang lakas. Na kahit gaano kalalim ang sugat, gaano kalaki ang pagtataksil, ang pagmamahal, ang pagpapatawad, at ang pagbangon ay laging posible. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Ang tunay na kapangyarihan ng puso ng isang ina. At dito nagtatapos ang kwento ni Elena. Lena Vergara, ang ina na matapang na lumaban para sa kanyang mga anak at natagpuan ang tunay na pag-ibig at kapayapaan. Mahal kong mga tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat sa pagbibigay ng oras at puso sa kwento ni Lena. Sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok na kanyang pinagdaanan, kasama ko kayong umiyak, nagalit, at umasa. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang kay Lena, kundi sa ating lahat na minsan nang nasaktan, nagduda, at naghahanap ng lakas para bumangon. Bilang inyong manunulat, napakalaki ng naging emosyonal na epekto sa akin ng paglikha sa kwento ni Lena. Mula sa kanyang mga luha sa simula hanggang sa kanyang mga ngiti sa huli, naramdaman ko ang bawat damdamin. Ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit mas malaki ang ating kakayahang lumaban. Naway naramdaman ninyo ang bawat kurot sa puso, ang bawat galit, at ang bawat kilig na nais naming iparating. Ang bawat twist at bawat tagumpay ay inihanda namin para sa inyo. Ang tunay na kapangyarihan ng puso ng isang ina ay higit pa sa isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang patunay na ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan, na ang pagpapatawad ay nagpapalaya, at na ang pag-asa ay laging nariyan, kahit sa pinakamadilim na panahon. Naway nag-iwan ito ng isang malalim na marka sa inyong mga puso na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang bumangon, magpatawad, at magmahal muli ng buong puso. Tandaan natin na ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon para sa isang mas matatag na pagbangon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Love Kilig TV. Ang inyong mga komento at reaksyon ay lubos naming pinahahalagahan. Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa kwento ni Lena. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano ang pinakanakaramdam kayo ng emosyon? Sana po ay patuloy ninyo kaming samahan sa susunod pang mga kwento. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.